Isa pong masaya at masiglang pagbati sa lahat po ng mga naaabot ng palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo, Daan ng Buhay. Ito po muli ang inyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval, at umaasa po ako na lahat po kayo nawa sa tulong ng Panginoon Diyos ay nasa mabuting kalagayan. At bago tayo magpatuloy ay binabati po natin ang regular at palagi ang sumusubaybay sa atin at talagang ikinakampanya itong ating programa. Pagbati po sa lahat ng mga kapatid, yan po sa buong lalawigan o distrito ng Valladolid sa Negros Occidental, sa pangunguna po ng kanilang tagapangasiwa, ang kapatid na Ronald Canlas. At yan po sa Capiz, ang kanilang tagapangasiwa, kapatid na Edgar Gonzales. At sa distrito po ng La Union, kumusta po kayo mga kapatid? At binabati natin ang kanilang tagapangasiwa, ang kapatid na RD Mendoza. Mga kapatid at mga kaibigan, napakahalaga po muli nitong ating tatalakayin sapagkat ito po ay may kaugnayan sa kaligtasan. Walang tututol po sa inyo at sasang-ayunan po ninyo ako kung sabihin ko sa inyo na ang kaligtasan po ay napakahalaga. Kaya kailangang malaman po ng lahat ng tao kung paano ito makakamit. Subalit sa dami po ng mga nangangaral ukol sa kaligtasan na nagkakaiba-iba ng paraan, may karaniwan silang ipinangangaral ukol sa kaligtasan. Ang isa po rito ay di umano, sapat na raw po ang sumampalataya ang tao sa ating Panginoon Kristo. Sapat yun, ligtas na. Suriin po natin kung ito po ay naaayon sa Biblia. Dahil ang Biblia po, hindi naman po ito binubuo ng isang talata lamang. Ang buong Biblia po, batay sa ginawa ng mga nagsalin nito, ay binubuo po ng mahigit 31,000 na mga talata. 31,000. Mahigit po doon ng mga talata o verses. Kaya hindi po maaaring sabihin ng tao na sa iisang talata ay natatapos na ang ukol sa pagtuturo ng kaligtasan. Di po ba? Kaya dapat nating pag-aralan ang mga hakbang na dapat isagawa sa ikaliligtas ng tao, batay po sa mga talata ng Biblia. Simulan po natin ang ating pag-aaral. Ano-ano po ba ang mga hakbang na itinuturo ng Biblia na dapat gawin ng tao upang siya, sino man sa atin, ay makarating sa kaligtasan? Biblia po ang ating pasasagutin. Magsimula tayong bumasa dito po sa Gawa ng mga Apostol, sa 16:30 hanggang 31 ay ganito ang ating mababasa. At sila'y inilabas at sinabi, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Maliwanag po. Batay po sa mga talatang narinig nyo at nakita nyo rin sa inyong screen, mga kaibigan. Kung ano ang itinatanong ng bantay bilangguan kina Apostol Pablo at Silas, kung ano po ang dapat niyang gawin upang siya ay maligtas. Ano po ang sagot ni Apostol Pablo? Ang sabi nila, maliwanag po, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Kaya, huwag sanang isipin po o ipalagay ng sino man sa atin o sino man sa inyo na mga sumusubaybay sa programang ito na kami po na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay hindi nagpapahalaga o kaya ay kalaban kami ng pagsampalataya sa ating Panginoon Kristo. Hindi po. Sapagkat malinaw sa amin na ang isa po sa mga hakbang na dapat gawin ng tao upang maligtas, kailangan po ay sumampalataya sa ating Panginoon Kristo. Subalit, sapat na po ba na inutusan lamang sila na manampalataya sa ating Panginoon Kristo para maligtas? Ano po ang ginawa sa sambahayan ng tagapangasiwa ng bilangguan para sila ay maligtas? Ituloy lang po natin, balikan natin yung Kapitulo 16 na binasa ko po kanina, 30 hanggang 31. Ituloy natin sa 32 hanggang 33. At sa kanya'y sinalita nila ang salita ng Panginoon.
pati sa lahat ng nangasa kanyang bahay, at sila'y kanyang kinuha ng oras ng yaon ng gabi, at hinugasan ng kanilang mga latay, at pagdakay, binautismuhan siya at ang buong sambahayan niya. Napansin po ba ninyo ang nilalaman ng binasa po nating talata? Napakaliwanag po. Ang sabi po sa talata ng Biblia, sinalita nila ang salita ng Panginoon pati sa lahat ng nangasa kanyang bahay. Ano po ang katumbas nito? Sila po ay tinuruan o pinangaralan. At nang sila po ay sumampalataya sa aral na kanilang narinig, ano po ang ginawa sa kanila? Batay po sa talata ng Biblia, sila po pagdaka ay binautismuhan. Inuulit ko po, sana napansin po ninyo ang mga hakbang na dapat gawin ng tao para maligtas. Ayan, makikita niyo po sa graphics. Una, dapat po pangaralan ng Ebanghelyo. Ikalawa, dapat po ay sumasampalataya. Pero hindi sapat na pinangaralan lang at sumampalataya. Ang kailangan po ay mabautismuhan. Mabautismuhan. Ano naman po ang patotoo ng ating Panginoon Kristo sa mga taong pinangaralan ng Ebanghelyo, na sumampalataya at nabautismuhan? Pakinggan ninyo sa Marcos, sa 16:15 hanggang 16, ganito ang maliwanag nating mababasang nilalaman ng talata ng Biblia. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ano po ang utos ng ating Panginoon Kristo na dapat gawin sa mga tao upang sila po ay maligtas? Ang kailangan po, sabi ng ating Panginoon Kristo, sila po ay pangaralan ng Ebanghelyo. Kailangan po ay sumampalataya sa aral na itinuro sa kanila. At ang huli, kailangan po ay mabautismuhan. Kaya sa lahat po ng mga sumusubaybay sa amin, maling-mali po ang ginagawa ng ibang mga nangangaral na pinagpuputol-putol ang kaparaan ng itinuturo ng Biblia sa kaligtasan. Pagkatapos ay kinukuha lamang po nila yung bahagi na gusto nila at natapat sa kanilang hilig na yun ang ituturo na kapag ginawa daw ng tao ay maliligtas. Ayon po sa ating Panginoon Kristo, para maligtas, uulitin ko po, pangaralan ng Ebanghelyo, dapat po sumasampalataya sa aral na itinuro at kailangan po tumanggap sila ng banal na bautismo. Ito marahil po ang iisipin at sasabihin ng mga sumusubaybay po sa akin, nakaadib kayo sa iba't ibang pangkati ng relihiyon o pananampalataya na, binautismuhan na rin kami. Dito may nagturo din sa amin nang kami sumampalataya, binautismuhan kami. Pero ang tanong, mga kaibigan, nangangahulugan po ba naman na lahat ng bautismo ay ikaliligtas? Saan po ba napabilang ang mga binautismuhan ng mga apostol na siguro o tiyak na makararating sa kaligtasan? Ang sasagot po sa atin ni si Apostol Pablo, pakinggan ninyo sa unang Korinto 12:13, ganito ang maliwanag nating mababasa. Ito po, 12:13 ng unang Korinto. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin o Malaya, ay binautismuhan sa iisang Espiritu upang maging sangkap ng isang katawan. Ang nagsasalita po sa talatang ito ay isa sa mga apostol, si Apostol Pablo. Walang tututol sa inyo ng mga palabasa po ng Biblia, sumasampalataya na ang mga apostol ay sugo ng Panginoon Diyos. Ang kanilang isinulat, ipinasulat ng Panginoon Diyos sa udyok ng Espiritu Santo. Ano po ang patotoo sa atin ni Apostol Pablo? Yung sumampalataya at kanilang binautismuhan, naging sangkap. Ano po ba katumbasong sangkap? Sa ibang salin po, sa Bibliang Ingles, member. Ano ba yung member? Miyembro, kaanib.
kaya naging sangkap o miyembro ng isang katawan. Isang katawan. Hindi po pala nakakalat kung saan-saang relihiyon o pangkatin ng pananampalataya ang mga pinangaralan na sumampalataya at binautismuhan ng mga apostol. Sila po ay naging sangkap ng isang katawan. Alin po ang katawang tinutukoy na siyang kinaroroonan ng mga tumanggap ng tunay na bautismo na makararating po sa kaligtasan? Ang katawan po, ito ang iglesia na pinangunguluhan ng ating Panginoong Sukristo, batay po sa Kolosas 1:18, pakinggan ninyo at maliwanag na ganito ang pagtuturo ni Apostol Pablo. At siya, yung terminong siya, tumutukoy po sa ating Panginoong Sukristo. Ulitin ko. At siya, ang ulo ng katawan sa makatwidbagay ng iglesia. Ang katawan po na tinutukoy, isa lang yon, iglesia. Iglesia ang Panginoon Sukristo ang ulo at ang iglesia yun katawan niya. Kaya, ito ng tinawag ng mga apostol ay iglesia ni Kristo. Hindi po yan kuro-kuro o palapalagay. Ang katunayan po, balikan natin ang, madalas na po namin itong binabasa, Roma 16:16, pakinggan ninyo. Magbatian kayo ng banal na halik, lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Paano po tinawag at binati ng mga apostol yung iglesia na katawan ng ating Panginoon Sukristo na doon tinatanggap ng tao yung tunay na bautismo na ikaliligtas ng tao? Nakalagay po sa Biblia, iglesia ni Kristo. Kung gayon, pinatutunayan po ng mga apostol na may iglesyang kinaaaniban ang mga tumanggap ng tunay na bautismo na pinangakuan pong magtatamo ng kaligtasan. Ito po ang iglesia ni Kristo. Kaya wag naman pong magdaramdam o maghihinanakit sa amin yung mga tatamaan nitong ipahahayag ko po. Yung mga nagsasabing hindi na po kailangan ang iglesia, kundi sapat na raw ang sumampalataya lamang sa ating Panginoon Sukristo at maliligtas na, ang gayon po ay nagtuturo ng labag. Huwag po kayong maghihinanakit. Labag o hindi po naaayon sa aral ng Biblia. Hindi po dapat paghiwalayin ang ating Panginoong Sukristo at ang iglesia sapagkat ang tunay na iglesia ay kinikilala ng ating Panginoong Sukristo na katawan niya at siya ang ulo nito. Hindi po maaaring tanggapin natin ang ating Panginoong Sukristo na ulo pero itatakwil natin ang iglesia sapagkat ang iglesia po ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung tinanggap natin ang ulo bilang tagapagligtas, hindi ba dapat tanggapin din po natin yung katawan ng tagapagligtas na yun ang kanyang iglesia at tinawag ito ng mga apostol, iglesia ni Kristo. Marahil po ay itinatanong ng mga kanina sinimulan ng ating pagtalakay, bakit kailangan pa ang iglesia? Gayong hindi naman ang iglesia, kundi si Kristo ang tagapagligtas. Ito po ang sagot ng Biblia. Hindi po ako sasagot, si Apostol Pablo. Bakit po hindi natin maiiwasan yung tunay, ulit po, yung tunay na iglesia, gayong ang ating Panginoon Sukristo naman po ang tagapagligtas? Ang pasasagutin natin ay si Apostol Pablo sa kanyang sulat, dito po sa Efeso sa 5:23 hanggang 25, ganito ang ating mababasa. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga lalaki,
ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Ang narinig po ninyo na binasa ko po ay sulat at pahayag ng dakilang apostol na si Pablo. Hindi po ito kuro-kuro o palapalagay namin na ministro sa iglesia. Tandaan po natin ang mga katotohanan ito na itinuro ni Apostol Pablo. Ang ating Panginoon Kristo po ay ulo at tagapagligtas ng iglesia na katawan niya. Kaya ang ililigtas po ng ating Panginoon Kristo, hindi po iba sa Kanya, sapagkat ito, yung iglesia, katawan niya. Ayon pa rin po sa ating binasa, ano ang kahalagahan ng iglesia? Ang iglesia po ang nasasakop ng ating Panginoon Kristo. Ang iglesia po ang inibig o minahal ng ating Panginoon Kristo. Paano po pinatunayan ng ating Panginoon Kristo ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa iglesia? Batay po sa talata ng Biblia, inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Kaya mapapansin po ninyo mga kaibigan, napakalaki po ng pagpapahalaga ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang iglesia. Kaya kapag may tagapangaral na sasabihin, hindi na raw po kailangan ang iglesia, dadalangan ko po ang pagsasalita. Kapag po may tagapangaral na magsasabing, hindi na raw po kailangan ang iglesia, ito po ay tahasang pagpapawalang halaga sa ating Panginoong Hesukristo. Huwag po kayong magdaramdam. Pinalilitaw nila na walang halaga ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo sapagat ang buhay niya ay inihandog niya at ibinigay niya para sa kanyang iglesia. Kaya paano ngayon maliligtas ang tao kung tatanggihan niya ang katotohanan ng ito? Ibig po ba niyong makarating sa kaligtasan na yun ang ibig din ng ating Panginoon Kristo, mga kaibigan? Ano po ang utos ng ating Panginoon Kristo sa mga taong naghahangad na makarating sa kaligtasan? Ang babasahin ko sa inyo ay pahayag po mismo ng ating Panginoon Kristo sa Juan 19, dito po sa isang salin ng Biblia na the Revised English Bible, John 10:9, pero babasahin po natin sa wikang Pilipino na po, ganito ang pahayag ng ating Panginoon Kristo. Ako ang pintuan. Sino man na pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Mga kaibigan, ang nagsasalita po sa talatang ito ay ang ating Panginoong Kristo na tagapagligtas. Siya ang nagtuturo ng kaparaanan na dapat gawin ng tao sa ikaliligtas. Kaya walang question sa katiyakan sa kaligtasan sapagkat ito ay pahayag mismo ng ating Panginoon Kristo. Ang tinitiyak niya na maliligtas ang mga taong pumasok, hindi po sumampalataya lang, hindi po pinangaralan lang, pumasok sa Kanya na napaloob sa kawan. Alin po ang kawan na tinutukoy, mga kaibigan? Kasi may nagsasabi, ang binabanggitan niya sa talata, lagi niyong binabasa ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo, yung Juan 19, pumasok kanya kay Kristo sa loob ng kawan, hindi sa Iglesia ni Cristo. Yun ang sinasabi ng iba. Kaya tanong, alin po ba yung kawan na tinutukoy? Iba pa ba yun sa Iglesia ni Cristo? Ang babasahin ko po sa inyo ay Biblia muli, pahayag sa atin ni Apostol Pablo, dito po sa Holy Bible from the Ancient Eastern Text by Dr. George M. Lamsa's translation. Sa wikang Pilipino na po, Acts 20:28, ito paliwanag sa atin kung alin ang tinutukoy na kawan. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Mga kaibigan, ang kawan po na tinutukoy, ito rin ang Iglesia ni Kristo. Batay po sa Biblia. Kaya,
hindi po kami ang nagpapatotoo na ang katumbas ng napaloob sa kawan ay napaloob sa Iglesia ni Cristo. Biblia po ang nagpapatotoo. Gaano po kahalaga ang Iglesia ni Cristo ayon sa inyong narinig, ayon sa talata na aking binasa? Sana napansin po ninyo, ito po ay tinubos, binili ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Kristo. Kaya tanong, mahalaga po ba na ang mga tao ay masaklaw ng ginawang pagtubos ng ating Panginoong Kristo? Mahalaga po. Bakit? Ano po ang tinitiyak ng Biblia sa mga kaanib sa tunay na iglesia? Yayamang ito ang tinubos ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Ang babasahin naman natin ay nakasulat po sa aklat ng Roma, sa 5:8 hanggang 9, ganito ang sulat at pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos sa pamamagitan niya. Mga kaibigan at mga magulang, hindi na po natin kailangan pang hintayin yung aktual na araw ng paghuhukom para masiguro natin o matiyak sino ang tiyak na maliligtas. Ngayon pa lang, tiyak na po ang kaligtasan. Sino po ang nakatitiyak sa kaligtasan? Batay po kay Apostol Pablo, yung mga napawalang sala sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Pagka napawalang sala, pinapapansin ko po sa inyo, gaano ito kaimportante, tiyak na maliligtas sa puot ng ating Panginoon Diyos. Hindi ba't ang puot ng Panginoon Diyos na tinutukoy? Yan din ang araw ng paghuhukom na kung saan ay masusunog ang buong daigdig o ang buong sanglibutan at ang lahat ng taong masama. Kaya, napakapalad po pagka ang tao nakasama sa mga tinubos, napawalang sala, sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon Kristo po. Ito ang mga kaanib sa iglesyang ipinakikilala po ng Biblia, Iglesia ni Cristo. May nagsasabi, kahit naman niya hindi kami kaanib diyan sa Iglesia ni Cristo binabasa nyo, nananalangin naman kami. Nagkakawang gawa kami, sumasamba kami, may paglilingkod kami, meron kaming tinatawag na iba't ibang gawaing pangrelihiyon. Kaya kami napatatawad din sa aming mga nagiging kasalanan. Yun po ang sinasabi ng iba. Pero sa Biblia, natin alamin ang kasagutan. Eto tanong, meron po bang ibang paraan sa ikaliligtas ng tao? Meron po bang ibang paraan upang ang mga tao ay mapatawad sa kanilang kasalanang malibang siya ay masaklaw o matubos ng dugo ng ating Panginoon Kristo? Pakinggan ninyo sa Biblia. Ang babasahin ko po ay nakasulat sa pahayag ni Apostol Pablo sa Hebreo sa 9:22. Ganito ang itinuturo sa atin ni Apostol Pablo. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Napakaliwanag po nitong itinuturo sa atin ng Biblia sa pamamagitan ng sulat ni Apostol Pablo. Ang sabi po sa atin, maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Ang tinutukoy na dugo na nabuhos ay dugo ng ating Panginoon Kristo. Ano po ang katumbas pagka sinabing maliban na? Yun lang ang bukod tanging kaparaanan at wala ng iba pang paraan. Ito lamang. Kaya napakahalaga po ng pag-anib sa iglesia ang tinubos o nasakop ng kamatayan ng ating Panginoon Kristo. Ito ang iglesia ni Kristo. Sapagkat tiyak po sigurado ang kaligtasan ng mga kaanib nito sa araw ng paghuhukom. Mga kaibigan at mga magulang namin na sumusubaybay at magi sa mga kabataan, pinakahahangad po namin na ang mga katotohanan ito na inyong narinig ay hindi lamang po humangga sa inyong pandinig, kundi nawa kahabagan kayo ng Panginoon Diyos. Ito ang pumukaw sa inyong puso upang hanapin ninyo ang tunay na relihiyon
na nakatitiyak po ng kaligtasan at pagmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya dito po sa Iglesia ni Cristo, hindi po kami nagsasawa na kayo ay anyayahan, magsuri kayo sa mga aral ng Iglesia ni Cristo. Maaari po kayong magtungo sa pinakamalapit na gusali sambahan ng Iglesia sa inyong puok, o kaya maaari po kayong makipag-ugnayan sa mga kapatid namin sa Iglesia sa inyong lugar, mga kaibigan nyo kakilala, para malaman ninyo sa pamamagitan po ng inyong pagsusuri at sasagutin naman kayo ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng mga talata sa Biblia na siyang kinasusulatan ng salita ng Panginoon Diyos para kayo po makarating din sa tunay at wastong paraan ng paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Sana po, ibiyaya ng Panginoon Diyos tuwin na ang kapayapaan sa ating pamilya at makarating tayong magkakasama sa tunay na paraan ng paglilingkod sa ating Panginoon Diyos.